Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Wag na nating gawing komplikado ang lahat. Why not? Pumayag ka na lang sa gusto kong mangyari. Naglakad siya patungo sa mahabang sopa at prenteng umupo. May ugali din siya magpakapil at home sa bahay ng iba. Wow! Umalis ka na lang kung ayaw mong idemanda kita ng trespassing. Pananakot ko kahit na alam kong hindi uobra sa kanya ang mga ganito. I own 50% of this condominium building, just so you know. Right. Ang sarap isaksak sa baga niya ang porsento niya sa gusaling ito. Lumapit ako sa kanya at marin siyang tinitigan habang nakapamewang. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tanong ko, pero umiling lang siya. Bakit ba kasi ako pinipilit niya kahit ayaw ko naman talaga? Sa lawak ng business niya, sigurado akong hindi niya ako kakailanganin para lang mag-endorse sa isang branch nila. Bea, please come inside. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Kasunod nun, ang pagpasok ng isang babae na sa tingin ko'y kaedad ko lamang. Sino naman ang isang to? Babae niya? Kinuha niya ang dalang folder ng babae at kagad nung pinalabas, kaya naiwan na naman kaming dalawa dito sa loob. Contract is waiving. Perma mo na lang ang kulang. Pagkatapos niyang ipakita sa akin ang folder, inilapag niya ito sa table na kaharap niya. Hindi ako pipirma kahit na anong pilit mo sa akin. Makakaalis ka na. Gustuhin mo man o hindi, pipirma ka. Sabi ng ayoko. Pilit kong tanggi at bala ko na sanang talikuran siya nang bigla naman siya magsalita. Maawa ka naman sa anak mo. Or refrain that word. Maawa ka sa sarili mo. Ano na lang sa tingin mo ang iisipin ng publiko kapag nalaman nilang tinatago mo ang anak mo? Hindi ko alam kung saang lupalop niya nakuha ang impormasyon na may anak ako. Pero hindi ko ba din pwedeng aminin na may anak na ako? Ayokong umabot sa punto na malalaman niya kung sino ang ama ng anak ko. Wala akong anak. Maikli kong tugon. Kalokohan. Tinago mo na nga sa publiko na may anak ka, tapos ngayon nagawa mo pang itanggi sa akin. Anong klaseng ina ka? Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko kahit na gustong gusto ko na siyang sampalin. Pero hindi pwede. Kailangan kong magmukhang hindi guilty. Wala kang alam. Tandaan mo yan. Tinalikuran ko siya at dumiretso sa kwarto ko. Ang lakas ng apog niyang questionin ang pagiging ina ko kay Rachel. Ni minsan ba ay naging ama din siya sa anak niya? Inis na kinuha ni Nathan ang folder na nasa mesa. Magkasalubong kilay niyang lumabas sa kondo ni Danica, kaya hindi maitatanging wala ito sa mood. Pumasok siya sa elevator at habang naghihintay sa loob, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinsan. Hey dude, what's up in the morning? Sigurado ka bang anak niya ang batang yon? Putol niya sa kabilang linya. Dude, pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Tanong ng nasa kabilang linya. Pagkatapos na nangyari kahapon, binalot ng kuryosidad si Nathan kung kaya tinawagan niya ang pinsan niyang si Rio Castillo na isa sa mga top private investigator at kilala sa Pilipinas. Pinimbestigahan niya ang bata at kaninang umaga lang nalaman kung sino ang ina nito. She keeps on denying it. Funk, halatang nainis pa din ang binata hanggang sa makalabas siya sa elevator at nakarating ang basement kung saan nakaparada ang kotse niya. Ibenta lang natin sa media ang tungkol sa anak niya. I'm sure this will cost $1 million. I told you to keep it confidential.
subukan mong ipagkalat ang tungkol sa kanya. I will surely pull your agency down. Try me, Rio. Puno ng otoridad nitong sambit bago tinapos ang tawag. Pumasok siya sa kanyang kotse at patapon na nilagay sa passenger seat ang folder. Inayos niya ang kanyang seatbelt at bago pa man niya paandarin ang engine ng sasakyan, nakatanggap siya ng tawag galing sa kanyang sekretarya. Sir, nandito po sa opisina niyo si Ma'am Clarice. Ano po ang gagawin ko? Pagkarating ko dito sa opisina, bigla niya lang akong pinagbantaan na papatay niya daw ako kapag hindi ka dumating dito. Sir naman kasi, sinabi ko na sa iyo kahapon na pumunta ka sa opening ng butik niya. Kaagad niyang tinapos ang tawag dahil hindi naman patungkol sa kumpanya ang pagtawag ng kanyang sekretarya. Hindi niya ugali makapag-usap, lalo kung hindi naman siya interesado sa pinag-uusapan. What the fuck? Mukhang uso din dito ang karnap. Mahina nitong bulong nang makita ang dalawang lalaki nakabonet na kasalukuyang kinakalikot ang isang kotse na nasa hindi kalayuan mula sa nakaparada niyang kotse. Sasagasaan ko tong mga to kapag hindi pa umalis. Napatingin si Nathan sa kanyang relo at muling tinitigan ang mga karnapper. Kating-kati na siyang bumusina pero pinigil niya ang kanyang sarili. Gusto niyang alamin kung ano ba talaga ang balak ng mga lalaking iyon dahil kalahati ng kondominium na ito ay pag-aari niya. Kaya natural lang na makialam siya sa mga insidenteng kagaya nito. Makalipas ang ilang minuto, napahinto ang dalawang lalaki nakabonet sa kanilang ginagawa. Nakita niyang palim itong nagmamasid sa kabuuan ng basement at maya-maya'y nag-usap. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng head security sa kabuuan ng usali. Send some security sa basement. Pakicheck nyo na din sa surveillance cam kung bakit may dalawang tao nakabonet ang nakapasok dito. Utos niya sa kabilang linya at kaagad ni end ang tawag. Pagkatingin niya ulit sa gawin ng mga lalaki, nakita niyang may kausap na itong babae. Kaya kaagad niyang tinanggal ang pagkaka-seatbelt. Pero hindi pa din maalis ang tingin niya sa tatlo hanggang sa biglang hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ng babae. Pilit itong kumuwala at nagsisigaw. Medyo nangunot naman ang noon ni Nathan dahil parang pamilyar sa kanya ang babae. Siya ba yun? Tanong niya na makitang sa pilitang kinakaladkad ng dalawang lalaki ang babaeng may-ari ng kotse. Fuck! Dali-dali siyang lumabas sa kanyang kotse at tinitigang mabuti kung si Danica nga ang kinakaladkad ng mga lalaki. Hoy! Sigaw niya dahilan para maalarma ang dalawang lalaki. Sa pilitan na lang kinuha ang hawak na purse ni Danica at tinulak siya. Pagkatapos ay sabay na tumakbo ang dalawang lalaking nakabonet mask. Mabilis na sinundan ni Nathan ang dalawang lalaki. Na makalapit siya at makatsyempo, hindi na siya nagdalawang isip at sinipa ang likuran ng isang lalaki may hawak na purse. Bumagsak ito sa sahig at nabitiwan ang ninakaw nitong purse. Naiiling na lumapit si Nathan sa lalaking nakadapa. Aakmang tatayo na sana ito nang biglang tapakan ng binata ang likuran niya at sa pilitang tinanggal ang bonnet mask. Anong trip nyo? Maangas niyang tanong sabay hawak sa buhok ng lalaki at hinila ito pababa para makita niya ang mukha. Sinong nag-utos sa inyo? Tanong niya pero hindi ito sumagot. Alam niyang hindi lang purse ni Danica ang pakay ng mga ito. Kanina pa siya nagmamasid sa mga ito kaya sigurado siyang inutusan sila ng kung sino man. Natigil lang ang binata sa pagtatanong nang biglang bumusin ang isang van na papalapit sa pwesto nila. Pabilis ang takbo nito kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang umiwas. Dahilan para makawala ang lalaki at mabilis na sumakay sa van na balak sanang bumangga sa kanya. Napakuyom na lamang siya
habang nakatingin sa papalayong van. Na makalis na ang van, bumaling siya sa dalaga na kasalukuyang umiiyak. Kinuha niya ang purse na nasa sahig bago lumapit kay Danica. "Tang na naman, Danica. Sinabi ko na sa'yo noon na pag-aralan mo kung paano depensahan ang sarili mo. Bakit ba hindi ka nakikinig sa akin? Paano na lang kung nakalis na ako?" Pasigaw na sambit niya, sabay tapon sarap ng dalaga ang purse. Lintik na mga security. Bakit hindi man lang sa nagbabantay dito sa basement? Kung hindi lang sana sila naging pabaya, di sana hindi nagmumukhang tanga ngayon. Halos mamula na si Nathan sa galit, pero patuloy pa din sa pag-iyak si Danica. "Tigil-tigilan mo ako sa pagkakaiyak mo. Wala ka sa pelikula na ikaw ang bida. Bakit ka ba nagagalit?" Pilit na pununasan ni Danica ang basa niyang pisngi, pero wala pa din siyang tigil sa pag-iyak. Hindi na nakasagot si Nathan, kaya minabuti lang nito na pumasok sa kotse at iniwan ang dalaga. Siya na nga itong tinulungan, tapos hindi man lang marunong magpasalamat. Kaagad niyang pinaharurot ang sasakyan niya, pero hindi pa din mawala ang pagkunot ng noo niya. "Fine, bahala ka sa buhay mo." Sigaw nito na animoy nasa tabi lang ang kinakausap. Nagpakawala siya ng mga mura habang nagmamaneho hanggang bigla na lang siya nag-U-turn na hindi malamang dahilan. Kahit alam niyang bawal ang ginawa niya. Bumalik siya sa basement ng condominium. Nakita niyang umiiyak pa rin si Danica, kaya bumusina siya ng malakas para agawin ang atensyon nito. Nang mapatingin sa gawin niya ang dalaga, binaba niya ang car window bago magsalita. "Sumakay ka na kung ayaw mong balikan ka ng mga yon." Magkasulbong pa din ang mga kilay niya na para bang daig ang babaeng may dalaw. "There's no need for you to guard me. Sigurado ako na hindi na nila ako masusundan dito. Tinawagan ko na din ang mga manager ko para papuntahin dito, kaya pwede ka nang umalis." Sabi ko habang nakatingin sa kabuuan ng resto. Walang masyadong tao at mahigpit na nagbabantay ang security guard sa entrance. "I'll stay whenever I say so." Napayuko na lang ako at inayos sa suot kong shades para masigurado kung walang makakilala sa akin dito kung sakali man. "Alam kong marami ka pang gagawin at masasayang lang ang oras mo. I am the boss, remember?" Mabuti na lang at naka-shades ako ngayon. Malaya akong umirap dahil sa kapreskuhan ng lalaking to. "Alam ko. Kaya nga kita pinapaalis dahil may mga dapat ka pang asikasuhin sa mga oras na to. Rason ko. Bakit kasi hindi na lang siya umalis? Maliban na lang kung may binabalak pa siyang iba. I'm the one who holds my time." Pero napaiwas na lang ako ng tingin. Nasa na ba kasi si Princess? Kailangan ko siya ngayon para umalis itong lalaking to. Hindi ako sanay na makausap siya ng harap-harapan pagkatapos ng nangyari sa amin 9 years ago. Kung ayaw mong masayang oras ko sa paghintay, pwede man natin pag-usapan ang tungkol sa kontrak mo sa kumpanya ko. Mas mabuti din na malaman mo ang incentives na si Princess. Pagputol ko sa kanya at nawig para makita ako ng kaibigan kong kapapasok lang sa entrance. "Pwede ka nang umalis." Taboy ko ulit sa kanya. Tumayo ako at sinalubong ang kaibigan ko. "Hey, are you okay?" Mabilis niya akong niyakap at nag-aalang tumingin sa akin. "May masakit ba sa'yo? Nasaan ang mga pasa at galos mo? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Baka nagka-injury ka na, kaya pa-check up na lang tayo at nang maagapan." Pag-hysterical niya. "Maarte din to eh." "I'm fine." Maikli kong sagot. "Sigurado ka?" Tumango na lang ako para tumigil siya sa kakatalak. Nang balakan niyang umupo,
Napansin niya si Nathan na nakaupo sa harapan ko. Mr. Castillo? Kunwari nagulat pa ang loka. As if na hindi naman niya kilala ang lalaking to. Oh, it's nice to see you here. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataon na makaharap ang isa sa mga successful bachelor dito sa Pilipinas. Napaawang na lang ang bibig ko dahil sa kaplastikan ng babaeng ito. Bakit parang natutuwa pa siya na makaharap tong si Nathan? Nasaan na ang mga pinakawalang mura niya sa lalaking niyang dati? Thank you nga pala sa pagligtas sa kaibigan ko. You are really such a good man. Nakangiting sabi ni Princess at nakipagkamayan pa kay Nathan. Siguro kung may kinakain lang ako ngayon, malamang-lamang ay kanina pa ako nasuka dito. You are really such a good man. Saan naman niya nakuha ang katagang yan? At si Nathan pa talaga ang sinabihan niya na halos isumpa niya dati. It's also my pleasure to meet you, Miss Princess. Nakangising tugon ni Nathan. Kilala mo ako? Gulat na tanong ni Princess at napatingin pa sa akin. Overacting niya masyado. Hay nako. Who wouldn't knew such beautiful maiden like you? Be, nakaka-flattered naman. Napairap na lang ako nang wala sa oras dahil sa kabaduyan nilang dalawa. Ilang beses na ba akong umirap ngayong umaga? Pinagtataksilan ako ng kaibigan ko ng harap-harapan. Ang bilis naman yata makalimutan ang galit sa lalaking yan. Can you excuse me for a minute or two? May kukunin lang ako. Paalam sa amin ni Nathan. At ginawara naman siya ng malapad na ngiti ni Princess. Sure, Mr. Castillo. Take your time. Nang makalis na si Nathan, bigla naman akong siniko ng katabi ko. Ano? Inis kong tanong. Siya ba yun? Yung totoong daddy ni Rachel? Tanong niya, dahilan para takpan ko ang bibig niya at tiningnan ang paligid. Pwede mo bang itikom yung bibig mo? Baka may makarinig sa atin. Paalala ko kay Princess. Mahirap na. Baka may sikreto nagmamasid sa amin dito. Kailangan na namin mag-ingat, lalo pat alam na ni Nathan ang tungkol kay Rachel. Kaya naman pala, ang gandang lahi meron ng anak mo. San mo ba nabingwit si Mr. Castillo? Tanong niya, dahilan para mapairap naman ako. Crap that nonsense, Princess. Utos ko at umiwas ng tingin. Napatahimik naman siya na para bang alam niya ang ibig kong sabihin, pero maya-maya pa'y nagsalita na din. About sa nangyari sa'yo? Namukhan mo ba kung sino ang mga kumakaladkad sa'yo kanina? Medyo napaisip naman ako dahil sa tanong niya. Nakita kong kinuha ni Nathan ang bonnet mask ng lalaki. Pero malabong makita ko ang mukha nun dahil nakatilikod sila sa akin at medyo malayo sa pwesto ko. Hindi pero sigurado akong tauhan na naman yon ni Tamayo. Wala naman akong pwedeng maituro na suspect maliban sa kanya. Dati niya pa akong sinisiraan at pilit na hinihila pababa kahit anong magkarelasyon pa kami ni Nathan. Pinsan ko siya at siya ang may pakana ng paghiwalay namin ni Nathan. Wala na ba talagang ibang magawa ang Montemayor na yon? Mabuti na sana kung tuloy nang bumagsak ang Montemayor Corporation. Nang sa ganoon ay magkaroon siya ng ibang mapagkakabalahan. Inis siyang napahampas sa mesa at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa malayo. Princess, hinawakan ko ang kamay niya dahil sa pangangamba. What should I do? Paano na lang kung natuluyan talaga ako kanina? Kinakabahan ako dahil baka mas lala pa sa susunod ang gagawin nila sa akin. Masyado na akong naaabala sa mga plano ng babaeng yun. Papaimbestigahan ko. No, you can't do that. Pigil ni Princess kay Nathan na kadarating lang. Kunot-noo siyang tumingin sa amin na para bang may mali sa sinabi ni Princess.
Huwag ka nang lang makialam dahil baka mas magulo ka pa sa sitwasyon. Sagot nito. Halos hindi naman maipinta ang itsura ni Nathan dahil sa sagot ni Princess. What kind of manager are you? Muntik na siyang mapahamak tapos ayaw mo pa rin paimbestigahan ang nangyari? Hindi ko alam kung bakit galit ba yung tono niya o hindi. Ewan. We already did it last time na nasa ganitong sitwasyon din si Danica but nothing's work. Mas napasama lang siya sa publiko at puro batikos ang inabot niya sa netizens. May reputasyon sa pinangangalagaan sa harap ng nakararami. Kaya hindi pwedeng mangyari ang nangyari noon. Pilit na pagpapaintindi ni Princess. Yeah, Princess was right. I was being bashed online dahil lang sa pagkidnap sa akin dati. Kumalit ito sa buong media platform, so I received some sympathy coming from my fans. Pero dahil ang pinsan ko may pakananan lahat, nagpalabas siya ng article na gawa-gawa ko lang na nakidnap ako. Nag-hire din siya ng mga tao para i-bash ako online, kaya mas lalong lumala. Lintik na reputasyon yan. Mas importante pa sa inyo ang sasabihin ng publiko? Paano kung mas malala ang nangyari sa kanya? Okay, mukhang hindi na maganda ang pag-uusap na to. Kailangan ko na ba silang pigilan? Kung ikaw ang nasa posisyon ko, gugustuhin mo ba siyang masaktan sa pangalawang pagkakataon? Wala kang alam sa daloy ng mundong kinabibilangan ng kaibigan ko, kaya huwag kang makialam. Ramdam ko ang concern kay Princess. Ang sweet talaga ng kaibigan kong to. Pero sabi ko nga, kailangan ko na silang awatin dahil baka umawot pa sila sa mudugong usapan. Di ba kikitain pa natin si Direcati? Tara na! Hinila ko si Princess at bago pa man kami makalayo ng tuluyan ay biglang nagsalita si Nathan. Dahilan para saglit kaming mapahinto at binilingan siya. Fine. Ha? Anong fine? Fine ang pinagsasabi niya. I will... Damn. Napasabunod siya sa buhok niya at tumalikod sa amin. Maya-mayay, muli siyang humarap sa amin at tinitigan kaming dalawa ni Princess. May saltik ba siya? I will take full responsibility of Danica. Seryoso nitong sambit, saka umiwas ng tingin. Ano daw? Napatingin ako kay Princess na blankong nakatingin kay Nathan. Hindi naman mapakali ang loko na para bang may sinabi siyang hindi niya dapat sabihin. Iisipin ko na lang na hindi ko narinig iyon. Paano pag nalaman ni Nathan ang totoong katotohanan na siya ang ama ni Rachel? Pumayag na kaya si Danica sa offer nito sa kanya? Hanggang kailan kaya itatago ni Danica ang katotohanan sa binata? Yan ang ating aalamin sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!